estudyante sa buong Pilipinas. At wala man kayo dito sa FINMA University of Pangasinan, sama-sama pa rin tayo dahil napapanood po tayo sa ABS-CBN, sa ABS-CBN News Channel at ANC on HD, sa DZMM Teleradio, sa news.abs-cbn.com/live at sa mb.com.ph. At para po sa mga kapamilya natin na nasa abroad, live din po tayong mapapanood sa The Filipino Channel. Simulan na po natin. Nagpunutan po ang mga kandidato para sa kanilang pambungad na salita. Sa loob ng 2 minuto, sagutin niyo ang taong bayan. Kung ikaw ay mahahalal bilang Pangulo, paano mo isasalarawan ang Pilipinas sa 2022 pagkatapos ng iyong termino? Simulan po natin kay Senator Miriam Defensor Santiago. Come, hold my hand, and I will fly you to the future. There will be a uniform rule of law, not the rule of men or of people who bribe judges and other arbitrators in litigation. Our economy will be devoted to construction and reconstruction, and will always be able to depend on 5 to 7% of the GDP. However, despite all this frenzied activity, we will keep the budget at 3% of GDP. In agriculture, we will modernize with irrigation, water impounding facilities, infrastructure, credit available for poor farmers, and other technological advances in agriculture that other countries have already adopted. In the field of the peace and order, the police and the military will have bigger budgets and will have better training and will have better equipment. And finally, most exciting of all, we shall have a new alternative city somewhere near Clark area where we shall have at last freedom from congestion. But finally, my emphasis will be on the youth, the young people of this country. I've always loved the young people, and I will never fail them in the next 6 years. Thank you. Maraming salamat. Ang susunod naman na magsasalita ay si Mayor Rodrigo Duterte. Ora! May I address myself to the nation, to Dalian. the Filipino people, and to the Pangasinan. Magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my blunders of words, so not mine. And, we have our thoughts. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, bad words, look at my back, or you see there the Filipino on bended knees, hungry and very mad at his country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hilt. All that I can say is I have many plans. I can even copy the plans of my good friends here, Grace and Miriam. For after all, it is a product of intellect which I can use. Sanay naman ako mangopya. Grade 1, nagkukopya na po ako. Maraming salamat po.
Hindi maximize din niya At ba? ang susunod po, Vice President Jejomar Binay. Wala. Wala. Pagdating po ng 2022, nakaranas po ang ating bansa sa Binay Administration. Ang bansang Pilipinas ay umunlad. Ang mamamayang Pilipino ay angat po ang buhay. Bakit? Sa bahagi po ng pamilya, halos lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng sariling disente na pamamahay. Diyan po naman sa kalusugan, ang mga Pilipino ay maging malusog at malayo sa sakit. Ang ating pong mga ospital ay di kalidad at nagbibigay ng libreng paggamot at pag-confine sa mga mahirap. Sa bahagi po naman ng edukasyon. Sa edukasyon, ang buong Pilipinas po ay nakaranas na may computer ang lahat ng eskwela. At ang mga pagingailangan ng ating mga bata sa eskwelahan, libre lahat. Sa bahagi po naman ng hanap buhay, yung employment. Ang employment po, wow, halos lahat ng Pilipino ay may trabaho. Bakit? Kasi dadagsa po ang mga foreign investors. Gaganda ho ang ating mga patrabaho sa agriculture, sa manufacturing, sa export, sa tourism at sa BPO. At sa pagkain po naman, sa Binay Administration, lahat po ng pamilyang Pilipino ay nakakain ng 3 beses. Sa bahagi ho ng pamahalaan, wala na hong kapalpakan. Hindi na hong nangyari yung analysis by paralysis. Sapagkat ang akin pong mga kasamang mamumuno ay may competence at merong integrity. Yan po ang mangyayari. At sa bandang huli, ang Pilipino ay may pagmamalaking siya ay Pilipino. Maraming salamat. Stick and ever is Miriam. Maraming salamat, Vice President Binay. Ang susunod naman na magsasalita ay si Senator Grace Poe. Si kayo amin, naimbag na Rabii, kada kayo amin apo. Ang aking pong ama, ang kanya pong tatay na si Fernando Poe Sr. ay pinanak po dito sa Pangasinan. Ikinalulugod po namin na ang pinakahuling debate ng COMELEC ay dito ginanap sa aming lalawigan. Sa ating pong mga kababayan, sa darating po na halalan, 2 lang po ang landas na pwede nating tahakin. Ang isa ang landas na pwede natin ipagmalaki sa ating mga anak. Ang isa naman ay landas ng pabalik o kadiliman. Ayaw na natin ng gobyerno na manhid na hindi pinapakinggan ang daing ng ating mga kababayan na bulag sa kahirapan, na marami pa rin mga bata ang nagugutom, na marami pa rin mga bata ang ginagapang ang kanilang pag-aaral at nagpapakamatay dahil hindi makatapos ng kolehiyo, na ang ating mga magsasaka ay nagbabayad ng irigasyon na wala namang tubig, na ang ating mga mangingisda ay mag-isang pumapalaot, nilalabanan ang mga bangka ng China na gamit lamang ay bato. Ang ating pong bagong administrasyon ay tututok sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan, permanenteng trabaho, pagkain sa bawat mesa, paggalang sa karapatan ng lahat, lalong-lalo na ang mga kababaihan, na dapat siguro ay bigyan ng pansin at hindi maliitin at hindi apihin. Sa ating pong administrasyon,